Dito, napansin ko na medyo maingay si dito. Kaya sabi ko, mukhang kailangan na rin linisan ito. 3,500 yan palang maingay na si dito. Ito nga, medyo umpisa ako ng baklasin yung CBT product. Yan, medyo nahirapan ako dun sa may isang screw na yun. Napakatigas. Buti na lang nakuha pa rin kahit paano. Dito sa parte na to, inaayos ko yung mga tornilyo, ayan, para hindi maligaw. Ayan, titignan mo, 3.5 pa lang tumakbo pero napakadumi na ng ano. Dito hinahanap ko yung top lead center, hindi ko makita. Ayan, nilagyan ko siya ng marking para just in case na alam ko yung mga pang-ibabaw. Ginamitan ko na siya ng impact test. Bagong bilhin ng ganyan. Kaya maganda sa pagbabalakos ka na kailangan mo talaga nilamitang impact test. Yan, nagsiyabahan ko yung drive basic lang ko yun. Dito napansin ko na meron kasi ako napanood sa YouTube kung nalagay ay dapat yung makapal na sa kabila. Pero dito nabuksan ko bagong ano lang ito eh. Itong unang bukas ko rito. Tinignan ko yung balik. Parang baliktad yung bola. Pero hindi ko malaman kung talaga ito ang original na setting ng bola. Ang paglalagay. Kasi may napanood ako na yung sarado doon sa kabila siya. Kasi may friction sa pag-ikot ng drive po niya. Impact na to kasi bahala ko magpalit ng from 19 grams to 16 grams. Dahil na napanood ako na medyo mas maganda ang hatak ng 16 grams. Yun nga lang, yan, nilagyan ko ng mark pati yung belt ko. Ang position ng belt dyan, yung Honda nakaharap dito sa akin, pero nilagyan ko na rin siya ng mark para hindi ako maligaw
Kailangan kasi kung paano mo siya dumpulas yung belt, ganyan rin ibabalik. Kaya lang kung ipapalit ka ng bago, kung saan mo gusto ilagay yung belt position. Yan o, napakarami. Kailangan linisin muna natin. Kailangan malinis muna. Medyo pinas-forward ko na dyan kasi napakahaba yun. Natiyo-tiyo ng konti. Dito napansin ko na may kalawang. Kaya pinunasan ko siya. Dapat yata, mamaya lalagyan ko rin yun ng konting grasa. Siguro kung tumagal-tagal pa, baka mahirapan akong tanggalin yung ano ito. Kinakalaman. Tapos hinahanap ko rin yung top dead center dyan sa may hindi ko makita. Siguro gamit ko ito. Nispayan ko na siya ng pagka tuyo ng tubig. Nispayan ko siya ng acidic cleaner. Dito naman, nagpisa ako ng linisin. Kulog din. Dito kasi napansin ko na medyo matalas yung kanto. Kasi may napanood din ako yun. Nililiha yung kanto para hindi masira agad yung bola. Kaya yan, nililiha ko dito. Ito naman yung 19 grams na stock na yan. Kaya ipapalpan ko yan 16 grams. Nila ko sa Shopee 16 grams lang yun ang ipapalit ko. Yung napanood din ako na nagpalit siya ng 16 grams sa lumakas yung arangkada niya. Nilagay ko na lang muna sa lalagyan na 16 grams yung 19 grams stock. Kasi in case na gusto kong ibalik, lagyan lang siya. Inuna ko nga palang linisin yung crankcase ko. Kasi para mas matuyo agad sinisip ko na siya. Hinahanap ko din yung medyo makapal na side, kaso wala naman ako nakita. Pareha silang kaya kahit magkabaliktad siya okay lang kasi wala naman makapal na side. Wala naman kasi kabila ako sa iyo matama. Ang hanap ko dyan yung makapal na side na naman pareha silang okay na siya. So yung ko slider piece okay pa naman. Kaya medyo napupunak ko sa may kalawin. Pero nalinis ko na.
siyang kalito. Ayan, siya rin yan yung ating place na binili ko. Namiss ko na siya para sasalpak ko nito. Kasi gusto kong mauna muna bago ko linisin nito. Hindi sabihin, nakaprepare na ako dun sa guide ko bago yung mahirap din kasi yung sabay-sabay mo kakalasin. Mas maganda yung hinahanap ko yung mga pinila. Ginesto ko na siya. Basta ito yung practice mo. Nakalabas yung gear. Kailangan kasi nakalabas yung gear. Ayan, makikita mo. Tapos yung washer niya, kinakailangan sentro mo yung washer. Hindi basta ikita mo na lang. Kailangan napagod natin yung washer. Para pag hinigpitan mo, hindi may ipit ng washer yung gear. Hindi nasisira. Ang tight lang muna ginawa ko dyan. Dito pa hinigpitan mo. Yan, sinisentro ko yung washer. Para lapat na lapat. Ang tight lang muna yan. Hindi ako hinigpitan mo. Susunod ko na yung pag-guide dyan. Tapos paglinis na yung mga flash. Yan, medyo nili ako kasi masyado ng makintab. Medyo pinagaspang ko siya ng konti. Tubig lang yung pinag-linis ko, pero pag medyo natuyo na yan, inubuga ko siya ng CBT cleaner. Susunod ko na yung pag-pag. Ito ang unang bukas ko ng itong first CBT cleaner ko, kaya nagmamarking ako at saka tinitignan ko kung paano ang posisyon niya. Yan, Shopee rin yan. O, Shopee. Dito ko na si Shopee. Yung ano ko naman, nandali ko yan sa TikTok yata nabili yung impactor. Sa TikTok ko nabili. 1,100 na. Ayun, kalisin ko. Linisin, papalitan ng grasa. Sinubukan kong kasi pero hindi maganda. Makapit lang yung alisa ko. Itim na ng grasa. Malabnaw na yung grasa dyan. Kasi nag-iinit yan. Saka nakun ako ang ginamit ng grasa dyan, kulay puti. Pero naman siguro high-tech yan. Tinanggal ko muna yung guide. Hindi kailangan malinis yun. Pero sa paglilinis nitong torque card, hindi ako gumamit ng tubig. Puro pang CBT cleaner lang ginamit ko kasi meron niyang oil seal. Kung masira yung oil seal. Kaya hindi ko siya ginamitan. Gasolina
Kalimita kasi napapanood ko. Kasi hindi na magagamit. Kasi wala na yun. Mas mabilis yung ito yun. Ayun siya maganda. Tutusin ito, ano na to, pwede ko linisan yung sabon lang yun. Kasi wala namang bearings na. Ito tulad nito, ito may bearing pa. So ito ang bawal na mga ng tubig. At saka ng gasolina, kasi may oil seal yan. Sisirain ng gasolina ng oil seal. Kaya hindi ko ginamitan ng gasolina. Dito na tayo sa clutch. Binabaklas ko yan. Nagganap ka rin ba ako ng problema dyan? Kaya naalis pa rin. Ang problema ko dyan, yan dito makabunod ito yan. Ito na hindi magulong yan. Kasi tumagsik yung isang spray. Hindi na balik mo. Ingat din kayo pagka makakalas kayo ng ganyan. First time ko lang nagkalas ng ganyan. Hindi masyado akong tiwala. Yun, pagbabalik ko ng spray. Mag-secure siya. Kaya nilagyan ko ng coating ano. Masama-sala ng klasa yan. Kailangan kasi meron pa ng basahan. Mas maganda kung mga tatlong basahan. Isang malang grasa. Isang pagbinis ng grasa. Niliha ko na rin yung clutch. Yan, itong parte na ito. Kakabit ko na yung circuit niya. Okay naman yung kabit yung dalawa. Yung pangatlo, tumalsik. Medyo nawalan ako ng gana. Sabi ko, mahirap yatang hanapin yung spray ng circuit na yun. Napakaliit. Kaya baka sakali ako nagdikot-ikot. Inikot ako dyan sa motor. Hindi malapit ko sa kabilang bakod. Hindi ko yung sa'yo. Kaya ang dalawa nakabit ko. Yung last pagkakit. Yun, pinag-ship. Ganun mo na mo. Pagpahin mo na. Hindi na masig. Tumalsik. Layo na sa kabila. Nakita ko sa tarantahan. Buti nakita ko pa yung circuit. May facing din yan, yung circuit na yun. Yung matalas dyan na sa ilalim. Yung pabilog sa ilalim. Yan. Yan, niliha ko na rin yan. Tama natin maputuloy na yung clutch. Nandito na tayo sa lalagyan ko ng sa yung dito tayo sa may bearing. Yung bearing side dito. Yung loob, kasi dalawa yung bearing dyan. Yung load set, saka ko rin yung load set. Tapos, tingnan sa bukod para natin outer para malinis. Sinagsak ko na yung
nilagyan ko rin ng mamasama sa ala na grease kasi nakasayang sa metal. Parang hindi na rin kalabaw. Ang babalik ko na yung cement clutch. Tight lang din yun. Sa pag-i-tip kasi yan, gagamit ako dyan ng pag-press. Shopee rin yan. Balik lang din sa Shopee. Ano na yun? Holder na yun. Nagyan ko lang sa extension na 17. 17 na sa akat para kumalit. 36, 44. 36 yan, 36 pounds. Sa torque. 19 something. So dry cage naman. 36 pounds. 44 naman dun sa dry cage. 44. Ayan, tapos kung gagamitan mo na impact yan. Overtight. Masisira yung thread. Kaya dapat talaga gamitan mo talaga siya ng 44. Mahirap masanay nung gumagamit ka lang ng impact. Lalo sa mga ganyan. Dapat gumagamit kayo ng ano rin yan. Napanood ko lang din naman yun sa YouTube. Kaya yung ano yun, kasi kadimitan niya napanood ko, Newton meter. Ito nakakita ko ng pounds na ginamit. Kaya nakita ko 36, 44 ginamit ko. 36 pounds at saka 44 pounds. Malaki kasi yung net na ito sa dry pounds na ito. Kaya medyo yung pakasama niya. Sa 44. Sa Newton meter, alam ko nata, nasa 49, 59 yata. Newton meter. Ayan, tayo natin mag-check. Yun. 44 yun. Ayan, may-check na. Kasi gamitan mo na impact yan. Overtight yan, nasira pa yun.
Yan ang bagay si Shopee. Ay. Yan naman, sinubukan ko na start. Kung mapapansin nyo, yung gulong umiikot. Okay lang yun kasi yung sa clutch, yung bumper doon, hindi siya makapasok. Kaya dito sa bumper. Kaya medyo nakaangat yung clutch. Pero mga 2-3 gamit yan, mawala na rin yung pag-ikot niya. Kung mapapansin nyo, pag nagbaklas kayo ng clutch, merong rubber doon na maliit. Yung pinapasukan ng clutch. Pakaangat ng kulay. Kasi nga, pinihit ko dahil merong tupi, hindi ko siya binalik sa tupi. Pinagay ko siya dun sa pabilog. Kaya medyo umangat yung clutch. Pero mawawala rin yung pagkain. Babalikin niya ulit siya. Yan yung extension ko na rin yung filter. Tignan ko na kung madumi. Hindi okay pa naman. Linis ko na rin ito. Linis ko na rin yung filter. Okay pa naman. Green pa. Ito na lang ulit. Linis ko lang na kaunti. Yan dito. Muna kong ikabit yung cover kasi mas nakikita mo yung lalagyan ko. Muna ko nilagyan mo sa gitna para nakapress ko na kahit lang ang papi pag nilagyan mo sumusunod muna kong tira. Nakasit lang muna yan. Yan, ang pato yung tumili dyan. Hindi ko nag-aano yung nipitan niya. Pag-i-credit lang. Kasi napakahirap. Ang galing hindi makapasok kasi yung clearance. Yung clip nyo dapat yung sumababagay. Pero binago ko mo yung nalagay ko sa original na yun. Sa mabahan. Nilagay ko na yung cover ng filter. At susubukan ulit natin yung paanda rin.